Ito na nga, ginawad na nga ang winners para sa 53rd Box Office Entertainment Award. Ito yung sa Guillermo Mendoza. Yes, yung sa Guillermo Memorial Scholarship Foundation. Sino yung mga nanalo? Ay, ito na, matutuwa ang mga cut din. Bakit? Dahil sila ang hinirang na phenomenal box office king and queen of Philippine cinema. Diba? Para sa kanilang pelikulang Hello, Love Again. So, si Catherine Bernardo ang phenomenal box office queen at si Alden Richards naman ang phenomenal box office king. Yan. Sorry, Sir Tom, pero yeah, iyayabang ko yun ng konti. I basically told him that my name is Alden Richards. I'm an actor from the Philippines and I've been in the industry for 15 years. May I just say that because of you, I have so much passion with the craft. Most especially when I do action scenes for different projects, I don't ask for stunt doubles because you do all your stunts. And because of you, I wanted to train and to be a reservist pilot for the Philippine Air Force. And because of Top Gun Maverick. So thank you for your work. Thank you for the inspiration that you've given me, not only me, but a lot of actors and a lot of people all over the world. And I hope I get the chance to work with you soon. Tapos niyakap niya ako nun. Siya yung nag-initiate ng hug actually. Sorry, Sir Tom, pero yeah, iyayabang ko yun ng konti. Kaya yung picture niya sa akin, di ba, yung yakap, tapos nakaturo siya, sabi ko, wow. Hello, Kathleen fans! So, napakinggan natin ha, sina Sir Alden at saka si Sir Ogie Diaz, mga kasambreros. So, itong kay Pops Alden, part ito ng kanyang, hindi ko na isama kasi ito part ito ng kanyang Stars on the Floor intro, bago yung main na live nila mga kasambreros sa pinakaunang episode. So yun, parang ang tanong dito is ano yung ginawa nila or yung pinag-usapan ni Sir Tom Cruise nung pumunta siya at na-meet niya mismo si Mission Impossible star Tom Cruise, mga kasambreros. So sabi niya dito sorry Sir Tom Cruise, ipagyayabang ko to ng konti, sabi niya ganun. So yun, sabi niya pala is parang nagpakilala siya kay Sir Tom Cruise, no? Nung habang nag-handshake sila mga kasambreros na I'm Alden Richards from the Philippines, I've been in the industry for 15 years. Tapos inspiration na si Tom, kaya hindi siya kapag kumukuha ng double sa kanya mga stunt actions. And then he wanted to train into maging reservist sa sa military, mga kasambreros. So inspiration na rito yung pelikula ni Sir Tom Cruise na Top Gun Maverick, mga kasambreros. And yun, nagpasalamat siya. And then hoping na maka-work daw si Sir Tom Cruise, mga kasambreros, no, soon. And then niyakap ni Sir Tom Cruise si Sir Alden. Tapos sabi niya, si Sir Tom Cruise mismo yung nag-initiate, mga kasambreros, ng pagyakap, no, kay Sir Tom Cruise, kay Sir Alden, mga kasambreros. Grabe, no, sobrang bait pala ni Sir Tom Cruise, mga kasambreros. And then ito, yung kay Sir Ogie Diaz nga, ay parang nag-congratulate lang sila kay Ma'am Catherine at kay Sir Alden, mga kasambreros. So yun po, and the rest of the achievers or awardees, mga kasambreros, dun nga sa Guillermo Mendoza Scholarship Foundation Awards or Box Office Entertainment Awards, mga kasambreros. And then ito, so si Sir Alden nag-post ng kanyang mga Instagram stories, no? Unang-una itong kanyang ID para makapasok sila dun sa third ng Asian Film Festival, mga kasambreros. So grabe nakalagay dito. Actor, Mr. Alden Richards, actor, director, producer. So tatlo ang kanyang papel, mga kasambreros. Grabe, no? June 29 yung tapos hanggang yung event nila mismo is from June 29 hanggang July 5, 2025. So parang July 5 ipapalabas yung kanyang entry na out of order nga, mga kasambreros, no? Praying na sungkit ni Pops Alden, mga kasambreros, ang award na ito, mga kasambreros. So kahit na hindi man ay parang yung na-invite ka lang at saka ma-nominate, mga kasambreros, iimbitahan papunta dun sa Vietnam, ay talagang parang achievement na talaga iyon, mga kasambreros. So grabe, no? Talagang parang sa iba pangarap lang kasi
ito talagang actor, director, producer pa mga kasembreros. So grabe yung kanyang affiliation. So isa siyang inspiration sa maraming tao talaga mga kasembreros, especially sa industry. Yung mga nag-uumpisa pa lang na maging artista, ay gayahin siya na parang hindi sa luho, hindi sa kung ano man dyan spend, dapat investment and then collaboration mga kasembreros. And then another Instagram story niya, okay, sige ito muna mga sus. So si Sir RV Matibag pa lang na gano'n ito, no? Parang ganda ng design dito sa kanilang pinuntahan mga kasembreros. So in Instagram story lang ni Sir RV Matibag. And then si Sir Laysam naman ay nag-Instagram story, no, ng picture ni na Mama Ten mga kasembreros, na kung saan si Mama Ten ay nakaupo, no, at saka dito parang nagsi-cellphone siya mga kasembreros. So talagang supportive si na Mama Ten at saka si Sir Laysam mga kasembreros. So baka napapanood nila yung vlog na de joke lang po mga kasembreros. So malamang sa malamang ay dito nanonood din sila ng mga dito ng mga comments or ng mga trending, kasi yung kay Mimia na sumakses, no, sumakses, parang nasa langit, parang yung trending sa TikTok na na taga Bohol na si Ma'am Ninya nga mga kasembreros ay ginaya-gaya rin ni Sir Alden, no. So yun po, no, step by the step lang pala. So parang ganoon mga kasembreros. So ginaya niya. So ibig sabihin nanonood din siya ng TikTok at saka baba din minsan sa social media mga kasasang yung Box Office King pag free time niya. And then ito, yung GMA Network mga kasembreros, no, post ng panibagong trailer or teaser para sa London Barrio Fiesta nila. Grabe, oh, kasi July 5 and 6, di ba, ang London Barrio Fiesta. So July 5 yung ni Sir Alden nun sa Vietnam. So malamang ay nako, maglalagari na naman ang yung Pops Alden. So London ay sobrang layo nun mga kasembreros, Europe yun, baka ilang oras, 18 hours ang biyahe mga kasembreros, no. So hindi ko lang kung anong pagka-Superman at saka dito sasakay na lang sa walis tingting mga kasi Sir Alden. So from Vietnam, Asia to Europe mga kasembreros. So hindi natin lang, so titingnan natin, no, yung mga update at saka gagawin ni Pops Alden dito na mag-ala Superman na naman siya dati, di ba, sa Canada, tapos sa Hong Kong, tapos balik sa Amerika, tapos dito na naman sa grabe, parang puro biyahe na lang. Puro biyahe ni Sir Alden mga grabe, no. Grabe yung kanyang mga routine at saka ruta mga kasembreros. So July 5 and 6 sa Cranford Community College sa Hounslow mga kasembreros. So get your tickets now at phlivmusic.com/Barrio Fiesta. So aabangan din natin kung anong magic ang gagawin ni Pops Alden dito na dito sa Asia, tapos sa susunod na araw ay sa naman siya sa Europe mga kasembreros. So yun, no, pinalabas na yung parang teaser photo din ng Out of Order mga kasembreros dun sa third ng Asian Film Festival mga kasembreros. Yung official nila na Out of Order teaser photo or a poster mga kasembreros. So yun po, no. So aabangan natin ito mga kasembreros. So kasi dati, di ba, talagang bawat movie ay merong poster na parang main poster mga kasembreros para sa pelikula. So kagaya nga nasa Hello Love Again mga kasembreros. And then ito, sige, last item ko na ito mga kasembreros is Ma'am Catherine, no? Nag-post ng isang na nakikita na dito mga kasembreros. Nag-post ng isang Catherine admin ng kanyang photo mga kasembreros ng bata pa si Ma'am Catherine mga kasembreros. Sobrang ganda, parang Koreana mga kasembreros. Ang ngipin niya talagang dati ganyan na yan mga kasembreros, no? Walang pinagbago at walang parang niretoke. Cleaning at whitening lang ang ginagawa mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Kathleen items, ha. Ngayon po ay unang araw ng Hulyo 2025 mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang sweet po nito mga kasembreros. Ang title po, Sa Ating Pagtulog. Psalm 3 verse 5, I lay down and slept,
yet I woke up in safety, for the Lord was watching over me. Grabe, no? Sa pagtulog, no, mga kasambreros, tayo po ay safety. Binabantayan tayo ng ating Panginoon. What a loving, what a comforting, what a caring God, mga kasambreros talaga, no? He is the source, unlimited source, and endless and timeless source ng care and love and concern, mga kasambreros. So, ito rin po, mga kasambreros, ay nag-i-speak sa atin ng comfort, no, at saka refuge ng kanlungan, mga kasambreros, na kahit na nasa gitna tayo ng trial. So, metaphor at saka literal ay po pwede itong indication, mga kasambreros, pareho, na pag natutulog tayo, ang Diyos natin ay mapaprotected tayo, mga kasambreros, ng kanyang mga anghel at ng kanyang mapagpalang kamay, mga kasambreros. And sa ating literal at realidad ng buhay, siya po ang ating kumapatanggulan, siya ang ating kumapakanlungan, siya ang ating matatakbuhan sa lahat ng panahon at pagkakataon, lalong-lalo na po kapag tayo po ay nasa trial seasons. So, ang verse na ito ay bino-volume, pinapalakas, minamagnify ang idea na no matter the challenges or difficulties we may face, we can find our protection and strength in the presence of God. So, di ba kasi kapag natutulog tayo, we are weak, no? Wala tayong kamalay-malay, hindi natin alam ang nangyayari. So, yung strength natin ay wala. So, same goes with tayo ay kapag nanghihina, kapag tayo ay punong-puno ng challenges, kaliwat kanan ang bad news, kaliwat kanan ang problema, kaliwat kanan ang bayarin, yung Judith, no, si Judith, mga kasambreros. So, may average na problem, may minute na problem, no, maliit or mga tiny problems, may mga small challenges, may mga great and big challenges naman talaga na tayo po ay parang kaya ko ba to? Ano, kaya ko ba to? So may mga ganun tayong mga moments, mga kasambreros. So may mga ups and downs, may happiness tayo ng mga moments, may happy moments, may mga joyful moments, and meron din syempre yung mga down moments natin na kung saan ay sa parehong seasons dapat ng buhay natin, mapa-victory, mapa-celebration man yan, at saka down moments natin dapat kasama natin ang Diyos because we celebrate with God. It's God's victory, mga kasambreros, na ginawa at inapprove sa ating buhay. So, ang verse na ito, no, Psalm 3:5, ay nire-assure niya na kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, mga kasambreros, binibigyan niya tayo ng courage at saka resilience na kailangan natin para sa mga hamon at laban sa mga hamon, ups and downs ng buhay natin. So, resilience, no? Kung pa yung isang spring, di ba, nagba-bounce back tayo, mga kasambreros, ba? Pag nadapa, no, bangon, no? Pag natisod, bangon, no? Pag natumba, bangon. So, ganun lang, mga kasambreros. That's the resilience and confidence that we received from God, mga kasambreros. God as our protection reminds us that we are never alone in our struggles and that He is always there to guide us through them. So, ang trials, mga kasambreros, ginagamit yan minsan ng Panginoon para i-test at saka i-develop ang ating faith, mga kasambreros. So, remember si Job, mga kasambreros, no, na isang tapat at faithful na Panginoon, ay tinest ni Satan, mga kasambreros, but God allowed it so that mapatunayan sa huli that Job was faithful to God and he was worthy to be recognized and acknowledged as one of the Hall of Famers ba sa faithful men in the Bible, mga kasambreros. Kasi diba sa mundong ito may mga box office king, box office queen, may mga Hall of Famers sa Hollywood. So ganun ba, may mga awards. So si Job, mga kasambreros, ay isa sa mga siguro box office king din, mga kasambreros, kapag merong awarding ng ganoon sa langit, mga kasambreros. So as simple as that. Have you ever felt overwhelmed or unsure of how to handle a situation? This verse encourages us to lean on our faith and trust in God's plan for us. So yung plano ng Diyos sa atin as given, parati po yan, no? Mapagkakatiwalaan, trustworthy, solido, mga kasambreros, na pagkakatiwalaan natin. So mahirap makipagkalakaran sa mundong ito if we are we are blinded, we are blind, mga kasambreros, ng mga kasinungalingan. So nung ginawa ko yung
ating vlog na Big Bang Theory. So may nag-comment to na alam mo yung medyo malaswa siya na term mga customers. Sabi niya ganoon. So parang ako nalungkot. Tapos sabi ko naman I understand na yun ang parang pumapasok sa isip nila yung malaswa na hindi Big Bang mga customers, pero katunog nun ay sabi ko I understand kasi ang mundong ito ay siya, pero humingi naman siya ng sorry, parang iba yung pumasok sa isip niya, parang ganun mga kasambreros when he heard the word Big Bang mga kasambreros. So Big Bang Theory. So yun nga, sabi ko I understand kasi ang mundong ito ay polluted na, no? Yung social media, kahit mga bata talagang na-expose sa mga ganung medyo mahalay mga kasambreros, no? Bikini opens kaliwat kanan, mapalalaki lang babae mga kasambreros. So ang mundong ito, yung social media lalo parang gusto mong, minsan iinisip ko pwedeng bumalik ba sa age na wala pang cellphone, pero kailangan naman ng cellphone mga customers, pero kailangan talaga sila ng regulation at saka mga policies na alam mo yung hindi pwedeng i-upload ang ganito, hindi pwedeng i-upload ang ganyan. So kasi yun nga, no, talagang medyo nakakalungkot man, but the Philippines has the highest number of cases ng kumapa ng teenage pregnancy mga customers, and come to think na tayo yung pinaka-paging or only country South Asia. So alam kong revive mga kasambreros na ang Pilipinas ay magiging magiging bansa para sa Diyos mga kasambreros at sa bayan. Despite the challenges he faced, no, si David ito mga kasambreros, so he could rest peacefully mga kasambreros, knowing that God was watching over him. So dito natin makita na ang Diyos natin sobrang caring niya and sobrang maalaga, no, to the point of minsan pointless na nga parang hindi naman ako worthy, but God, you're watching over me while I'm sleeping. So di ba parang nakaka-overwhelm mga kasambreros yung ganong truth na masabi natin na hindi naman tayo dapat karapat-dapat na bantayan pa, no? Pero but God, with His amazing and wonderful and incomparable love mga kasambreros, ay tayo ay nagkakaroon ng energy ulit, no? Na-refresh tayo, na-re-energize because God allowed us our sleep. Kasi marami ang mga sleepless mga kasambreros, yung mga restless na mga tao sa mundo. Marami ang parang hindi nakakatulog, very anxious, very depressed. Sa Amerika may mga nakita ako na mga content creators din sila, no? Parang yung tulog nila kulang na kulang. So yung lolo kasi dito 92 years old na siya. So parang isa sa mga sekreto niya talaga yung pagtulog sa tanghali. Minsan nasosobrahan siya. Sabi ko, tama na yung tulog. Sinasaway namin siya mga kasosyo pag sobrang naman ng tulog at saka hindi. Pero nag-exercise naman siya. Nagkukusa siya magwalis. Nagkukusa siyang maglaban ng kanyang damit kahit na hindi naman inutusan kasi si nanay naman naglalaba. So parang gano'n mga kasosyo. So dito ko nakita na yung proper at saka enough na sleep mga kasosyo ay talagang kailangan. And then blessing sa Panginoon yon. So blessing sa Panginoon mga kasambreros, kasi hindi lahat ng tao ay nabibiyaan ng peaceful at saka sound sleep mga kasambreros. So grabe, no, ang pangako ng Diyos mga kasambreros kahit sa pagtulog natin ay andyan siya, ay sure na sure yan mga kasambreros, no? At ang protection niya kapag tayo ay may mga problema sa buhay, may mga challenges, andyan. So yung final thought at application ng nagagawin natin dito ay embrace natin, no? Yakapin natin, isapamuhay natin yung pangako ng Psalm 3 verse 5 mga kasambreros, at ang pagtitiwala sa Panginoon na gumagabay sa atin bilang ilaw. So yun po mga kasambreros, and let His presence illuminate our path through the darkest nights of our lives mga kasambreros. I-surrender natin, sukulan, Lord, sa'yo na itong mga worries ko, yung mga lalahanin ko, yung mga Judith ko, sa mga pero syempre kailangan may kalakip na gawa ang ating pananampalataya mga kasambreros. And invite natin parati yung pag-ibig, yung spirit ng Panginoon na without Him we are totally nothing and useless sa ating buhay sa mundong ibabaw mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, caring, and taking care of us even when we're asleep, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.